Ang saligang batas ay isang buhay na dokumento at ang pangunahing layunin ay para sa kapakanan ng halos lahat, kung hindi man lahat ng mamayan makikinabang. Period. Kaya ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, kung ikaw ang tatanungin. Kung ikaw ang tatanungin, para ba sa kapakinabangan ng lahat ng mga mamayan kung pahirapan ang paglilitis at pagpapanagot sa mga impeachable officials ng pamahalaan? Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Well, sa 99.9%, it's a puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mga sulok ng mundo. Salamat sa inyong panahon para sa ating kilatis at sentido komon. Balita, komentaryo at serbisyo publiko ng inyong lingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilates Lagari po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Bago ang lahat, mga luma ay dapat natin palitan pagsapit ng 2028. Abay, pahirit po muna. Pahirit muna ng like, share, subscribe. Sabay pindot na notification button. At yun po ay malaking ambag na po yun sa ating dakil at dalisay na layunin para sa ating mga sarili, sa kasalukuyang henerasyon, no? Maging hanggang sa susunod pa natin mga salinlahi kayong manggi. Till His kingdom come on earth as it is in heaven. So, kung tayo po ay freelance journalist, siyempre allow tayo masyadong backup ng mga malalaking kumpanya, mga ahensya ng gobyerno na namumudmud ng ayuda, disguise na ads, So, ako po yung mihirit sa inyo, sa may mga ginito ang puso at merong kakayahan din naman natin mga kahanay sa pwersa, 99.9% sa pwera. Pag may gusto kayong ipa-advertise, kontakin nyo lamang po ako. At medyo socialize po yung ating rate dito, no? Pag usap tayo, no? Hindi na tayo masyadong mahal kumaningil, no? At kung kayo po ay may gustong magdonasyon para sa ating kausa, abay, welcome na welcome po kayo. Sponsorship sa ating mga proyektong gagawin, thank you very much. At kung gusto nyo naman mag-ambag, mag-ambag lang sa bayanihan, pambansang bayanihan for good governance. Ang aking pong GCash number ay 0917-381-6262. Ulitin po natin, 0917-361-6262. Ang inyo po suporta. Hindi lamang suporta din para sa inyong mga sarili, kundi para sa inyong mga susunod pang salinlahi. Nating lahat, Ito na po yung balita. Ang balita, nanindigan ang dating Chief Justice, dating Commissioner ng 1987 Constitutional Commission na si Hilario Davide, na 16 talaga ang boto mula sa mga senador, jurors, ang kakailanganin para ma-convict ang impeach na VP Presidente, Vice Presidente Sara Zimmerman
Duterte, siyempre sa kanyang impeachment case, alinsunod daw po iyon sa konstitusyon. Nga ba? Aking komentaryo. Sa Artikulo 6, Section 16, Paragraph 1, natin sa Ligang Batas, 1987 Constitution, meron pong qualifying factor. Qualifying factor. Ang sabi, the Senate shall elect its president. So yun po yung qualifying factor. Shall elect. Siyempre, para ka makapag-elect, para ka makapag-elect, kailangan nandun ka sa loob ng session hall. Nice try sa Campo Kawatano. Pinilit nila na maging kasama sa rules ng impeachment na makakaboto kahit na ang nagtatago na si Bato-Bato Pic, hindi Bato-Bato Pic, tumbang preso, laro ni Bato, po? Kahit siya ay takbo rito, takbo doon, nagtatago, makakaboto siya online. Patay ko muna, pag bumoto siya online, maradar siya, dampot ka agad siya. Diba? At kahit na nakakulong, si Jingo Estrada, makakaboto din online. Paano siya makakaboto online? Wala naman siyang, bawal ang cellphone doon sa loob. Kaya po ba? At siyempre siya ay person deprived of liberty. So hindi siya po pwedeng makapunta sa Senado, kaya malabo din siya makaboto. So yan po ang qualifying factor to elect, by a majority vote of all its members. Wala pong kaduda-duda rin na ang tamang bilang ng all Senate members ay 24. Wala po tayong debate riyan. Ang debate lang natin ay kung makakaboto siya. Yan po ay sa usapin noon ng quorum. Kalagay, pwede daw yung 12, kailangan 13 talaga. Pero, siyempre, ulit ko, ang ating pong saligang batas ay buhay na dokumento. At yun ay may layunin, at ang layunin yun ay laging mangingibabaw kaysa kapakanan, ninuman. Pagdating naman po sa Artikulo 11, ito po ay usapin na impeachment. Ito po, nakasal dito, Artikulo 11, Section 6. Ang Senado shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. Ano yun, Ito qualifying factor na ito po Kailangan ang mga Senado naka-oath pag siya ay Katoliko o Christian. Affirmation naman pagka hindi sila mga Kristiyano. Affirmation ang tawag doon. So, qualifying factor na. Sila ay dapat nananumpa. Paano ka makapapanumpa kung hindi ka makakadalo? That's one qualifying factor. Pangalawang qualifying factor, when the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Philippines, the Chief Justice of Philippine Supreme Court shall preside, but shall not vote. Another qualifying factor na naman po. Diba? Ibig po sabihin, yung pong naandong mga senador ay kailangan bumoto. Either for conviction or for acquittal. Pagpatuloy po natin. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Another qualifying factor na naman po, concurrence of all members of the Senate. So, to concur, again, dapat present ka in flesh and in blood
kailangan na andun sa loob ng Senado, sa impeachment court, ang iyong katawang lupa para ka makapag-compare. Diba? Ay kung wala ka doon. So ito, another qualifying factor po. Ito, pangatlo ng qualifying factor yan. Now, ito pong ating impeachment dito ay kinopya sa United States of America. Yung pong probiso sa impeachment case sa Amerika, halos kapareho din nung ating, kasi kinopya yung sa atin dito eh. No? Bukod lamang, doon sa may bandang dulo, no? Nandun na naman yung qualifying factor, no ba? No? Kung saan nakalagay, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate present. Ito ang ginamit na ng qualifying factor, present. Kung ito ba ay magkakaiba? Spelling lang pagkakaiba nito. Pero ang konteksto, kapareho din po ng kung ano nakasaad sa ating Artikulo 11, Section 16. Ano ba ako? 16, tama, ano ha? So, malinaw na malinaw po yan. Kaya, ang diwa po, malinaw na ang diwa ng ating saligang batas. Ang konstitusyon ay nakapaloob sa preamble at nakalagay doon, basa, kami, mga soberanong mga mamamayang Pilipino, ang kataas-taasang makapangyarihan sa bayan ay nagsusumamo ng gabay at patnubay mula sa dakilang Panginoong Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan kung saan maghahari ang letra at espiritu ng batas o maghahari ang rule of law upang halos lahat kami o hindi man lahat kami, no, ay maging ligtas at hayahay ang buhay. Ngayon, bukas, hanggang sa aming mga susunod na salinlahi. No? Till His or your kingdom come, Panginoon, on earth as it is in heaven. So, malinaw po ang sentido komon ng konstitusyon. No? No? Na kapag halimbawa mayroong mga gray areas, no? Medyo hindi 101% no, ang letra ng batas, abay daanin mo kung ano espiritu ng batas. At yun ay para sa pangkalahatang kapakanan. No, ha? Kung ano ang mas makakabuti para sa mayorya sa ating mga sambayanang Pilipino. So yan po natin dapat isaalang-alang pagka tayo po ay nag-interpreta ng letra ng batas. Pag medyo may malabo, medyo may singkian, kumbaga 50-50, gamitin po natin yung espiritu ng batas. Malinaw espiritu para sa kapakanan ng nakakarami sa ating mga mamamayan. Hindi yung para sa iilan na naghahari-harian, lalo't mga abusado, land grabber, traidor, at kawatan. So yan po ang aking iwanan sa inyo. Nakaindik-indik na tanong na nagmamakawa para ating itanong, inyong itanong sa inyong mga sarili. Ang patakaran sa pagpapanagot sa mga kurakot na ipinadadaan sa butas ng karayom. Ang ganong sistema ba ang mas makakabuti para sa higit na nakakarami sa ating mga soberanong mamamayang Pilipino? No? Abay, isip-isip po tayo.
At habang nag-iisip po tayo, huwag niyo kalimutan yung ating protocol. Ano po? Like, share, at subscribe dito po sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Salamat po sa inyong panahon po at pahirit ng inyong suporta. Suporta sa ating layuning pagpanday ng makatarungan at makataong lipunang Pilipino. Sa Juror po, Dr. Sixto Kitkilates Lagare, inyo abang lingkod. May God bless us all. May God bless Philippines!